welcome, and good evening sa ating lahat. This is your official moderator, Brother Denmar Santiago ng Roman Catholic Church. And welcome dito sa The Real Baptist Faith Defender, yung R.A. Puentes Apologetics. So, we are now live on our Facebook, so please do share naman and follow and subscribe na rin kayo dito sa channel ni Pastor Ian Puentes. So today or tonight, so we're going to discuss a topic, no, that has been causing some heated arguments on the both sides of the proposition. So ang proposition nila is, nakikita nyo yung nagra-rundown dyan sa ibaba natin, na nandyan sa screen ninyo na patutunayan na ang body of Christ ay nagsimula bago kay Apostol Pablo. No? So, ayan, hindi ko na ito patatagalin. Ipapakilala natin yung ating dalawang debaters. Okay. So, I'm so excited to introduce to you, ladies and gentlemen, our first speaker for the affirmative side. Pakilala natin dito ang ating butihing pastor na admin ng ating page kung saan tayo naka-live, Pastor Ian Puentes ng Baptist. Pakilala ka, Pastor Ian. Yes, salamat Pastor Moderator, Pastor R.A. Fuentes po ng Friendly Homes New Testament Bible Baptist Church, basing now sa Tabunok, Cebu City, and creator and admin dito po sa The Real Baptist Christian Apologia TV at also sa channel po natin sa YouTube na R.A. Fuentes Apologetics. At atin pong panalangin. Okay, ang ating pong panalangin na ngayon pong gabi ay meron po tayong matutunan na aral both sides at nawa po ay gagabay tayo ng ating moderator para po sa kaayusan. At maraming salamat, Brother Moderator, and also Okay, so pakilala naman natin yung ating negative side. Thank you so much, Pastor Ian. No? Pastor Ian po ng Baptist. Pakilala naman natin si Pastor Jason Garbrola. Pakilala ka, Pastor Jason. Yes, Jason Garbrola ng Gratia Bible Institute at Gratia Bible Church dito sa Antipolo po. At marami po salamat sa opportunity with our debater, Pastor R.A. Puentes, at maraming salamat sa ating moderator, Denmar ng Catholic Church. Good evening po sa lahat, actually. Okay. Sa lahat Okay, so ladies and gentlemen, sa mga nanonood natin, sa followers natin sa page na ito, meron tayong rules and regulations ito sa debating ito bago natin simulan, no? So, para sa kaayusan, babanggitin ko. Number 1, ang lahat ng sagot ay kailangan sagutin. Nawala. Kailangan sumagot na categorical muna bago magpaliwanag ng hindi lalagpas ng 20 seconds. Okay, number 3. Kung walang sagot sa tanong, bibigyan lamang ng 8 seconds sa pagsagot, sa pagpapaliwanag bakit hindi niya sinasagot ng tanong. Number 4, ang tanong na humingi ng sagot ayon sa pangalan, lugar o bilang at iba pa na gaya nito ay kailangan sagutin ng ayon sa uri ng tanong. Number 5, sa unang pagtatanong, kinakailangan na itatanong lamang ay ayon sa ititindig na affirmative or negative side, at sa rebuttal stance sa cross-examination, maaari na magtanong examiner ng kahit ano, inilatag man o hindi inilatag. Number 6, ang debater na makatatanggap ng 3 warning mula sa akin ay may kaukulang disiplina. So, babawasan natin ng 2 minuto sa kanyang oras sa pagtatanong o daragdagan ng 2 minuto kung ang tinatanong naman ang pag-uusapan. Number 7, about scenario ng objection. Tandaan, 1 beses lamang. Maaari magpaliwanag ang bawat panig upang dinggin ng moderator. Number 8, non-negotiable ito sa akin, no unpro attitude, no side comment. Number 9, no challenge question. And number 10,
hindi pwede mag-interrupt niya pa siya ay kailangan sundin upang makapagpatuloy tayo sa debating ito at hindi muna susundan ng another objection. So ito lamang ang iiral na patakaran bilang pagsasaayos ng debating ito. Ang dalawa ba nating debater ay sumasang-ayon sa ating rules and regulations sa binabanggit. Unahin natin ng affirmative, Pastor N. Puentes, ng Baptist. Opo. Opo, Mr. Moderator. Ang ating negative side, Pastor Jason Gabrola ng Gratia Bible Institute. Ikaw ba ay sumasang-ayon? Yes po. Okay, kung sumasang-ayon tayo ay sisimulan na natin ang debating ito. Bibigyan ko ng 10 minuto si Pastor Rian Puentes sa kanyang first affirmative presentation. Pastor Rian Puentes, ayun na po ang oras. Alright, so good evening once again. Dito, atin pong ating pag-uusapan ang ito pong tema na patutunayan natin ngayon na ang Body of Christ ay nagsimula na bago pa kay Apostol Pablo. So ang tindig po natin kung kailan ay nasa aklat ng Gawa 2 kung saan yung nangyari yung outpouring of the Holy Spirit. So, if we are going to study, mga kaibigan at mga kapatid, ang body of Christ o itong salitang body, katawan ni Kristo, ito po'y binabanggit sa mga sulat ng Apostol Pablo. As far as I know, ang Romans chapter 12, nandyan po, 1 Corinthians chapter 12, Ephesians 3, Ephesians 4, Ephesians 5, and also in Colossians chapter 1 na nakikita po ninyo sa inyong screen ngayon. So una sa lahat upang matukoy natin kung kailan po ito nagsisimula, kailangan po nating tukuyin una itong definasyon o kilalanin muna natin kung ano ba ang ibig sabihin ng body of Christ. So what is the body of Christ? Dito po sa sa Colossus 1:24, ito ang ating mababasa. Who now rejoice in my sufferings for you, and fill up that which is behind of the afflictions of Christ in my flesh, for his body's sake, which is the church. So dito ay yung body ay yung iglesia, according to this verse. At ang tanong kung how many, ilan ba ang katawan ng Panginoong Jesucristo? The answer is there is only one body of the Lord Jesus Christ, and that is written in Ephesians chapter 4 verse number 4. There is only one body. There is one body and one spirit, even as you are called in one hope of your calling. So isa lamang po mga kapatid, and then makikita po natin sa Biblia sa mga binabanggit na mga talata ng mga sulat ng Apostol Pablo that the head is the Lord Jesus Christ. And that is in Ephesians chapter 5, verse number 23. At tandaan niyo po yung aking binabanggit dahil dyan po tayo magsisimula para mapatunayan po natin kung kailan po ito nagsimula po itong body of Christ. Dito po sa 5:23, sabi, for the husband is the head of the wife, even as Christ is the head of the church, and he is the savior of the body. He is the head of the church. Sabi dito, and also in Colossians 1:18, nasusulat din po doon, Colossians 1:18. Sabi dito, and he is the head of the body, the church. Ayun pa rin, no? Binalik-balikan po. You have now the idea, kaya makikita natin, since ito po ay body, then those mga texts na atin pong binanggit kanina, is that would answer kung ilan ba ang mga membro dito. That is many. We are going to look at 1 Corinthians 12:12. 1 Corinthians chapter 12 verse number 12. And sabi po dito, for us the body is one and hath many members. Ayan. And all the members of that one body being many are one body,
so also is Christ. Ganun din mga kapatid. Alright? So dito, meron na po tayong hint, lalo na kung atin pang, ito po ating tingnan po ang 12 verse number 27. Ang sabi dito, ang mga membro, makikita po ninyo kung sino-sino to. Sabi dito, now ye are the body of Christ and members in particular. And God hath set some in the church. So, makikita po natin yung switching po ng salita because this is, Paul is talking about one theme, isang tema po, body of Christ and then the church. Sabi po niya, the church. And God hath set some in the church first, apostles, secondary, prophets, thirdly, teachers, after that, miracles, then gifts of healings, helps, governments, diversities of tongues. Sabi pa niya, are all apostles, are all prophets, are all teachers, are all workers of miracles. So ituloy niyo lang po at diyan natin nakikita kung sino-sino at sabi po diyan ay ilan ang mga membro. Marami po mga kapatid. So that's why makikita natin that it is also another term, no? Uulitin ko yung mga sa aking live that things that are different are not the same. But in the Bible, sometimes terms that are different are the same thing na binigyan po ng ibang termino. Kaya, yung church na yan, the church of God na binalik-balikan ng Apostol Pablo, that is the body of Christ. Kasi sabi niya po, and that is the other term. In 1 Corinthians 1:2, makikita po natin yung 1 Corinthians 1:2. Dito, sa 1 Corinthians 1:2, Paul called to be an apostle of Jesus Christ to the will of God, and Sosthenes our brother. Nakikita natin, this is another term sa church ng the Lord Jesus Christ, and Paul is an apostle. Alright, una, bantayan natin yan. So, the question of this is, how to be a member of that body. Alright, how to be a member of that body. Tingnan po natin yung 12:13 po ng 1 Corinthians. Okay? Sa 1 Corinthians 12:13, ang sabi dito sa talata, for by one Spirit are we all baptized into one body. So, paano ka maging membro sa body of Christ is you will be baptized for that one or by that one Spirit. Whether we be Jews or Gentiles, whether we be bond or free and have been all made to drink into one Spirit. Kaya makikita po natin na ang pagka-membro nandoon sa ating binasa kanina, another term pa rin. Maliban sa Church of God ay ito rin ay tinatawag ng Apostol Pablo na in Christ. Alright, in Christ. In 1 Corinthians chapter 12, verse number, Romans 12:5, ang sabi. Romans chapter 12, verse number 5. Ang sabi po dito, that so we, being many, are one body in Christ, and everyone members of one another. So, that is the same, no? They are, tinatawag po yung mga membro na many members, sila po ay in Christ. Now, Galatians chapter 1 verse number 22. Ano po ang puro Biblia po tayo ngayon mga kapatid. Uulanin natin ng Biblia, Bible verses. Galatians 1:12, for neither, sabi niya dito. Is it 12? 22 pala. 22. And was unknown by face unto the churches of Judea, which were in Christ. Tinatawag po niya yung mga churches of Judea na nasa kay Kristo. So ngayon, ating patutunayan, kailan ba ito nagsisimula? Alright, so let us go to the teachings and testimony of the Apostle Paul. Mabilis lamang po ito. Teaching and testimonies of the Apostle Paul. Number 1, Paul is he is an apostle. At tandaan po natin, Paul is an apostle. As he wrote, Paul, a servant of Jesus Christ, called to be an apostle. He is an apostle. Now, there are apostles in the body of Christ or the church.
Okay, plural. There are apostles. Bababasa po natin 12:27 kanina, kaya kung natatandaan po ninyo, yun na po ang ibig ko pong sabihin. Sabi po sa 27, now ye are the body of Christ and members in particular. And God hath set some in the church, first apostles. So, never po yan na singular. Yan po ay apostles. At babasahin pa natin itong nakasulat sa 4:11 and 12 ng Episo. Ephesians chapter 4 verse number 11. Dito ang sabi, and he gave some apostles and some prophets and some evangelists and some pastors and teachers for the perfecting of the saints, for the work of the ministry, for the edifying of the body of Christ. Meron pong mga apostles po dyan. At nasabi ng Apostol Pablo that he is the least of the apostles. 1 Corinthians 15:9. Dito po sa 1 Corinthians 15:9, sinabi po ng Apostol Pablo that for I am the least of the apostles, that I am not meet to be called an apostle. Why? Because I persecuted the church of God. Tandaan niyo po yung phrase na yan, ha? Tandaan niyo po yan. And then, he persecuted the church of God. Sabi dyan, ibig sabihin na kung siya ay apostle at maraming apostol sa body of Christ, then meron pong nauna sa kanya. At itong church of God na binanggit niya, ito ay pinipersecute ng Apostol Pablo. That is in also, hindi pa yan, no? Galatians 1:17 pala. Balik pa natin sa Galatians 1:17 dahil napakalinaw pa doon. 1:17, sabi dito, neither went I up to Jerusalem, itong testimony niya, to them which were apostles before me, but I went into Arabia, returned again to Damascus. Then after 3 years, I went up to Jerusalem to see Peter and abode with him 15 days. But other of the apostles, so I none save James the Lord's brother. Ayan po ang sabi, at marami pang sinabi niya. Ina-acknowledge niya na may nauna pa sa kanyang mga apostoles. Kaya he persecuted the church of God, and that is in Acts chapter 9. Mababasa po natin sa Acts. Yun yung mga testimonya po niya kung paanong pinipersecute niya ang church, which is the body of Christ. So dito sinabihan siya ni Jesus Christ, sabi ni Saul, sabi ni Jesus Christ, Saul, why persecutest thou me? He said, who art thou, Lord? Sabi, I am Jesus whom thou persecutest. Whom thou persecutest. So paano pinipersecute si Kristo ni Apostle Pablo? It is through the members of the body of Christ. And that is very clear, mga kapatid. Kaya dito, sinabi pa ng Apostle Pablo in Romans 16:7 that there were in Christ before him. Before him, meron pong in Christ. Kaya may nauna na po sa kanya. May nauna na po sa kanya. Okay? So, the body of Christ started before, before the Apostle Paul, at napakalinaw sa ating presentation, and they were baptized with the Holy Spirit before Apostle Paul. And that is the first, kasi nga, how to be a member is to be baptized in that one body, and first baptism sa Holy Spirit dito nangyari po sa Acts chapter 2. Kaya we are baptized by one Spirit into one body. That is the baptism. There were meron pong nabautismo ng banal na espiritu bago kay Apostol Pablo, and then yung mga disipulo before kay Apostol Pablo in Acts 9 verse number 26. Okay? Acts 9 verse number 26, sabi, and when Saul was come to Jerusalem, nung na-converted siya, he essayed to join himself to the disciples. May nauna pong mga disipulo, but they were all afraid of him and believed not that he was a disciple. May nauna pang disciple sa kanya. Kaya mga kapatid, ay napakalinaw ngayon na ating napatunayan na yung body of Christ, which is the church of God, ayan po ay nagsimula bago pa kay Apostol Pablo. And because
it must be, mayroon pong mga membro na dapat mabautismuhan by the Holy Spirit para mabautismuhan in that one body na ayon po sa mga turo ng Apostol Pablo. Then malinaw na sa Acts chapter 2 yung pagbuhos ng banal na espiritu nung tinawag ni Apostol Pedro, itong sinabi po niya dito sa verse 47, can any man forbid water that these should not be baptized which have received the Holy Ghost as well as we? So these Gentiles received the Holy Ghost as well as the apostles, at sila po yung nauna. Kaya sila po yung naunang nabautismuhan ng banal na espiritu into the body of Christ. That's why there are members na bago kay Apostol Pablo. Kaya yan lamang po mga kapatid, at napakalinaw, it's so easy to understand at napakadaling intindihin that before the Apostle Paul, the body of Christ is already established and Apostle Paul ay na-connect or na-added lamang. Kaya yan lamang po mga kapatid, no? Maraming salamat po sa inyong oras. Alright, Mr. Moderator, wave ko na po yung oras natin. Oo, start na tayo ng cross-examination. Total natapos naman na ni Pastor. Pero in-stop ko na yung oras niya kanina nung 10 minutes. So, pwede ka na mag-question, Pastor Jason. 7 minutes to sisimulan natin. Sige po, basta sabihin mo na yung oras. Number 1, pwede na po ba? Yes, pwede. Okay, Pastor R.A., kailan unang nabanggit yung body of Christ? Alam mo ba? Kailan? Okay ano lang. Ulitin ko para medyo specific. Saang talata nagsimula ang salitang body of Christ o soma ho Christus? Saan unang talata? First nakita ko is nasa Romans chapter 12 verse 5. Tama. Pangalawa pong tanong, may mababasa ka bang body of Christ sa Acts chapter 2? Meron o wala? Sa buong wala. Sa buong aklat ng gawa, wala kang mababasa doon. Kasi nga, Romans nga unang nabanggit yan. At saka, hindi po ang audience po nila dyan, karamihan ay hindi po mga mananampalataya, kundi they are just preaching the gospel first. Next question. Sabi mo kanina, naganap yung pouring of the Holy Spirit or baptism with the Holy Spirit. May nakalagay ba dito for membership of the body of Christ, Acts chapter 2? Wala po. Wala po. Pero sa ibang mga talata, kailangan we will understand the Bible sa lahat, sa buong Biblia. Kaya wala po sa Acts 2 dahil hindi po yan ang tema. Pero si Apostol Pablo sa 1 Corinthians doon niya sinabi. Objection, moderator. Actually, ang objection ko, Pastor, tema po natin yung Acts 2, kaya nga lagi ako sa Acts 2 nagtatanong. Actually, ikaw yung nagbigay ng tema, di naman ako eh. So ako, pumapayag ako na magbasa ka sa ibang wala namang problema sa akin. Pero inanapan kita sa Acts 2 kasi we must build right information sa Acts 2. Ako, I allow you to. Yes. So anong objection mo doon? Any rules na Any rules na break ko ba? Wala, kaya lang parang hindi mo napapatunayan sa Acts 2 na merong baptism for the body. Teka, klaruhin natin. Apo. Yung hindi napapatunayan, titirahin mo yan mamaya.
Yes, titirahin mo yan mamaya. You don't have to... Kaya nga ako nag-objection ngayon. Eh, wala nga si Delmar. Tuturuan muna kita, brother, ha? Para hindi magulo yung debate natin. Ikaw po ay magtatanong sa panahon ngayon. Ngayon, kung wala po akong rules na nalabag, hindi mo kailangan mag-object. Ang objection po, kung meron po akong rules na nalabag. Pero pagkasabihin mo mali ang mga sagot ko, mali ang presentation ko, titirahin mo yan mamaya. Okay, hindi bugunan yung gusto kong palabasin dito, Pastor Are, no? Sabi mo kasi wala sa tema. Wala akong sinabing wala sa tema. Sabi mo kanina, gusto mo i-rewind natin eh. Sabi mo wala naman sa tema yung tanong ko eh. Okay, hindi po. Ganito uulitin ko para maano mo. Yung sabi ko na wala sa tema sa context ng Acts 2. Hindi po wala sa tema yung tanong mo. Ang sabi ko po, ito ang sagot ko, na hindi nabanggit ang yung membership sa Acts 2 dahil hindi yan yung tema na gustong ipaabot ni Dr. Lucas para sa mga readers. So it's not about your question. That is part of my answer. So whatever may be my answer, Sir Jason, wala ka na pong ano doon. As long as wala po akong rules. Okay? Hintayin na lang natin yung ano. Sige, salamat, Pastor. Salamat. Yes, para sa further lang, para diretso tayo. Kasi sayang yung objection, pero yung objection na hindi naman dapat i-object, maano tayo sa oras. Hindi, karapatan ko naman mag-object, Pastor eh. Yes, kaya nga, basta objection na klaro, yung talagang tunay na objection, you have to object. Pero the only objection you can make is yung wala na sa rules or may rules na ano, para hindi tayo putol-putol ba. Yun lang ang ibig kong sabihin. Yes, okay, next question na, anong pinagkaiba ng baptize with the Spirit at baptize by one Spirit? Okay, meron pong pagkakaiba doon. Ang pagkakaiba doon yung paggamit ng sentence. Kasi po, kung ano po ang ibig sabihin, okay, nandoon po yung sentence. So, baptize the Holy Spirit. Ang ibig sabihin, ang binautismo sa kanila, yung Holy Spirit. Pero pagkasabihin by the Holy Spirit, siya yung gumagawa. Siya yung agent. Okay? Siya yung agent. Why? Dahil po iisa po ang Diyos natin. We are Trinitarians. So hindi po 'yan malaking pagkakaiba. It is just the usage of it's just the usage of the sentence kung paano gamitin. Next question. Okay. Pastor R.A., alam mo ba na yung nangyari sa Acts 2 ay according to prophecy? Oo o hindi? Pakiulit po na parang nawala yung ano. Alam mo ba na yung nangyari sa Acts 2 is according to prophecy? Oo o hindi? Yes, that is prophesied in Joel, yung sabi mo. Of course, halos lahat na pangyayari sa New Testament din, there are prophecies from the Old Testament na nangyayari. There's no question of that. Of course, yes, that is according to prophecy yung pagbuhos. Yes. Next question. Next question. Alam mo ba na hindi related sa body of Christ at sa membership ng body of Christ ang Joel chapter 2 at yung Acts chapter 2? Alam mo ba o hindi? Alam ko po na hindi po 'yan magkaiba. Okay? Ang alam ko po yung pagkakataon na ito po'y mangyayari, related yan sa body of Christ. Kasi po, isa lamang ang Holy Spirit at ang natanggap ng Apostol Pablo at natanggap ng mga apostles before him, isa lang na Espiritu yon. Kaya that is talking of the church, the body of Christ. Next question. Sa Joel chapter 2 ba, Pastor R.A., ay ang konteksto ay body of Christ? Oo o hindi? Pwedeng yes, dahil yan po ang nangyayari. Kung pupunta lang tayo, Joel chapter 2 lang, hindi natin malalaman kung anong mangyayari doon. Pero, ni-reveal sa atin
from the time of Jesus Christ, He is promising the Holy Spirit to be baptized, to be given to people. So, yun na yung prophecy ni Joel. Kaya, yes, it is also applied to the church. Okay. Salamat sa sagot. Ano? Okay, alam mo ba na ang body of Christ is a mystery? Oo o hindi? Hindi po mystery. Okay? Hindi po mystery. Dahil ang body of Christ, ang mystery po, that is, marami po mga mystery na sinasabi ni Apostle Pablo. Ang mystery po that the Gentiles will be fellow heirs. Wala kang mababasa na ang body of Christ is mystery. Mamaya ipakita mo sa amin, ang body of Christ is mystery. The mystery is that the Gentiles will be added to the same body. Pagkasabing same body, may body na. Na-added lamang sila. Next question. Okay. May mababasa ka ba na ang body of Christ ay hindi mystery? Oo, wala. Meron o wala? Wala akong mababasa na hindi mystery. Lalong wala akong mababasa na mystery. Dahil ang mystery, ayon kay Apostol Pablo, that the Gentiles should be fellow heirs of that same body. Ang Gentiles daw, may body na fellow heirs lamang sila. And that is the mystery. Dahil hindi po nila ikalain na ang mga hintil, magkakaisang mga Hudyo sa mga hintil. Next question. Okay. Saan magkakaisa? Sa body of Christ. Ang talata po, 1 Corinthians chapter 1, verse number 28. Ayun pong sabi dyan, 1:12. 1 Corinthians 1:28, ang sabi, and God hath set, dito po sa 12:28 po, 12:28. Hindi. Nawala 1 Corinthians 12:28. Hindi, 20, nasa 12:13. Sabi po sa 13, for by one Spirit are we all baptized into one body, whether we be Jews or Gentiles. Ayan. Next question. Next question. Nangyari ba yung sinasabi mong Jews and Gentiles sa Acts chapter 2? Oo o hindi? Hindi pa. Dahil hindi pa po dyan ang time ng mga hintil. Nasa ano pa po? Nasa Acts chapter 10 pa. Kaya sa 2, nauna. Kasi nga, merong same body na ilalagay ang mga hintil. May body na. So yun yung mga Hudyo ang nauna. Na ipasok o kaya na dagdag lamang yung mga hintil. And hindi nila akalaing mangyayari yun. Next question. Saan mo mababasa sa anong talata ng Old Testament or New Testament na pumasok ang Jews sa body of Christ? Sa Old Testament wala po. Kaya nga, mystery yun. Mystery nga yung mapasok ang hintil. Hindi yung body of Christ ang mystery, kundi yung ang mga hintil will become fellow heirs of that same body. Next question. Last 2 minutes. Ang tanong ko po ganito, di mo naintindihan, Pastor. Ang tanong ko, saan mo mababasa na unang pinasok yung Jews sa body of Christ? Hindi yung Gentiles na tanong ko. Saan mo mababasa na yung Jews ang unang pinasok sa body of Christ? Meron ka bang mababasa o wala? Wala sa Old Testament, pero sa New meron. Merong thought. John chapter 1, verse number 11 and 12. Tapos, Romans chapter 11. Nandoon, napakalinaw doon na napasok po ang mga hintil na kapag-isa. And then, sa mga thought na sinasabi ko, that the Gentiles will become fellow heirs. Pagkasabihin mong fellow heirs, meron ng heirs. Next question. Hindi mo po naintindihan yung pangatlong tanong ko na po ito, hindi mo naintindihan to. Saan mo mababasa na yung unang ipinasok sa body of Christ ay yung mga Jews? Okay, hindi Gentiles, sabi ko, sa Jews. Ang sabi ko nga, sir, makinig po kayo, pangatlong sagot, wait lang. Wala akong mas... Moderators time, post time tayo.
Pastor Jason, pag magtanong ka, one shot lang. Kasi sumasagot si Pastor Rian, so ganito. One shot lang yung tanong. Moderator, ganito eh. Yung tinatanong ko sa kanya, iba sinasagot niya. Ang tinatanong ko sa kanya, 3 beses ko tinanong sa kanya, ang laging sagot niya, iba sa tanong ko. Una kong tanong, saan mo mababasa na ang Diyos ang unang pinasok sa katawan? Puro Gentile. Pangalawa, ang tinanong uli siya, puro Gentile sa sinasagot niya. Eh, hindi naman Gentile sa tinatanong ko. Counter objection, Mr. Moderator. Okay. Counter objection. Objection Counter po. objection. Una sa lahat, Mr. Moderator, ikaw po yung nakikinig. Ang tanong niya, sinagot ko. Sabi niya sa ang talata, sabi ko, wala sa Old Testament. Meron sa New, na ang mga Hudyo yung nauna. So, napakalinaw ng sagot ko kung ayaw niyang matanggap. Sa kanya, okay lang kung ulit-ulitin niya, Mr. Moderator. Time niya na lang, time din niya yan. Okay lang ako pag ulit-ulitin niya. Next question. Next question na tayo. Okay. So discretion niyo na next question tayo, pero ang decision ang sa akin, ang ruling ko dito, hindi nagbigay ng talata si Pastor Rian kasi ang tanong ay saang talata. So, yun yung hinahanap ko kay Pastor Rian na marinig ko, yung talata, yung verse na gustong hingin ni Pastor Jason. So, dapat yun muna ang una kong maririnig mula sa kanya. So, dahil nag-next question ka na, invalidate ko na tong ruling ko. So, next question tayo. 1 minute and 30 seconds na lang natitira. Next question. Pastor R.A., saang thought, kung hindi mababasa, saang thought na ang Diyos ang unang pumasok sa body of Christ? Saang thought? Magbigay ka kahit anong talata. Alright. Yung binasa ko kanina, binanggit ko, Ephesians chapter 3. Nandoon po yung sinabi that the Gentiles should be fellow heirs. Magkasabihin, Sir Jason, fellow heirs. Meron na pong heirs of that same body. Same body. May body na. Kaya yun yung thought na gusto niyo pong marinig. Next question. Okay, next question. Sabi mo kanina, yung baptism with the Holy Spirit at baptism by Spirit ay magkaiba. Tama ba o mali? Tama po, pero wag nating putulin. Magkaiba depende sa paggamit ng sentence dahil ang sabi po, kung by the Spirit, siya yung gumaganap. Pero pagka with, siya yung ibang binautismo. Bakit siya ay both na parehas yan ng hindi po siya contradiction? Dahil iisa lang ang Diyos. The Holy Spirit can also do it. Time na. Okay, thank you so much. Yan po ang first cross-examination ng dalawa nating debaters, Pastor Rian and Pastor Jason. So, baka mawala na naman ako ng internet. So, mabuti pa pakinggan natin si Pastor Jason Cabrolan ng Gratia Institute Bible. Bible Institute, baliktad. Okay. Pastor Jason, ready ka na? Isiset ko na yung time mo, ha? Ilang minuto to, brother? Ilang minuto? 10 minutes tayo, 10 minutes lang. 10 minutes. Okay, the first mention of the body of Christ is Romans chapter 12 verse 5. At nabanggit ito ng 16 times sa Pauline epistle. Bakit? Kasi hindi nga ito alam ng 12 apostles. Okay. Bibigyan ko lang ng konting logic lang para maintindihan natin ito. Paano sila papasok at ipapasok sa katawan na mystery? Pumasok sila sa katawan na mystery na hindi nila alam na pumasok sila, gano'n? Parang ang hirap ata nun. Okay, ang body of Christ is Pauline epistle. Kay Paul mo lang ito mababasa, hindi mo ito mababasa sa Acts chapter 2. Mga kapatid. Okay, clarification. Number 1, I believe that the Church of God, there is a Church of God before Paul. Naniniwala po ako doon.
Pero hindi ako naniniwala na yung Church of God kay Paul ay yun ang body of Christ. Because body of Christ is a new creature, a new man. Tinawag siyang new creature, 2 Corinthians 5:17, if any man be in Christ is a new creature. At tinawag na new man sa Ephesians chapter 2 verse 15. Hindi ko muna bibigyan ng Sa Biblia, merong church in the wilderness. Siyempre, Church of God din yun. Alam namang Diyos ang may-ari ng Israel eh. Church of God, 738, Church in the wilderness. Church din po yun. So, may church na po, o assembly, or congregation, before Christ, meron na po. At yung Matthew 16:18 ay church din po yun, na itinayo na po ng Kristo. Yun po ay nagpatuloy sa Acts chapter 2, meaning it is a continuation of the kingdom church. Bakit kingdom church? Kasi kingdom gospel ang hawak nila. So, nagpatuloy yun hanggang Acts chapter 2. At iba rin yung body of Christ sa sinasabi natin na Colossians 1:18, di ba yan? No? Nabanggit din yung body of Christ dyan. Pero iba po yan sa Acts 7:38 at sa Matthew 16:18, magkaiba po sila. Pero Church of God ang tawag dyan. 15:9 ay persecute the Church of God. Galatians 1:13 ay persecute the Church of God. Church of God yun. Pero hindi yung body of Christ. Hindi lahat ng body of Christ is Church of God. Pero ang body of Christ, tinatawag siyang Church of God. Para malinaw po tayo dyan, para hindi labo-labo. Kaya, we clarified that the body of Christ, according to Paul, has a new nature. Kaya nga magkaiba po Acts chapter 2. Wala talaga yan dun sa Acts chapter 2 eh. Let's go to Ephesians chapter 2 verse 15. No, sabi po dito, having abolished in his flesh the enmity, even the law of the commandments contained in the ordinances, for to make in himself of twain one new man, so making peace. So, ang tawag niya sa body of Christ is one new man, new creature. Bakit? Kasi pag ikaw ay nasa church of body of Christ, at tinatawag ni Paul, let's go to 1 Corinthians chapter 12 verse 13. Okay, sabi rito ay for by one Spirit are we all baptized into one body, sabi rito, whether be Jews or Greeks, whether be bond or free, have been all made to drink into one Spirit. Sabi rito, whether we Jews or Greeks, whether we bound or free, have been one. Sabi rito, have all made to drink in one Spirit. Colossians chapter 3 verse, Galatians chapter 3 muna. Sayin natin yung, sabi rito sa verse 27, verse 26, for we are all the children of God by faith in Jesus, by Christ Jesus, for as many of you as have been baptized into Christ, have put on Christ. There is neither Jew nor Greek, there is neither bond nor free, there is neither male nor female, for ye are all one in Christ Jesus. Colossians chapter 3 verse 11, sabi rito, where there is neither Greek nor Jew, circumcision nor uncircumcision, barbarian, Scythian, bond nor free, but Christ is all and all in all. Ngayon, paano mangyayari ito sa Acts chapter 2? Alam naman nating lahat, alam din ni Pastor, na ang Acts chapter 2, ang audience niyan ay Jews. Ang audience niyan ay Jews, walang Gentile dyan. At dyan, wala po nababanggit dyan, mga kapatid, na baptism by, wala po. Baptism with Holy Spirit. Why? Kasi yun po ang sinabi ni Jesus Christ. Sinabi kay John the Baptist. Let's go to Matthew chapter 3 verse 11. Okay? 3 verse 11, sabi dyan,
And I indeed baptize you with water unto repentance, but he that cometh after me is mightier than I, whose shoes I am not worthy to wear. He shall baptize you with the Holy Spirit, with the Holy Ghost, and with fire. No? Pero walang idea dito ng body of Christ. Wala po dito. Kaya nga nasa prophecy, at ang prophecy has nothing to do, not connected to the body of Christ. Okay. Bakit ko sinabi na one human ang body of Christ? Kasi mga kapatid, meron po kasing timeline ng banal na kasulatan. No? During that time, ang Gentiles po, sabi ng chapter 2 verse 11, wherefore remember that ye, being in time past, sabi ito, Gentiles in the flesh, we are called uncircumcision by that which is called uncircumcision in the flesh made by hands, that at the time you were without Christ, being aliens from commonwealth of Israel and strangers from the covenants of promise, having no hope without God in the world. But now, sabi ko, in Christ Jesus, yet were sometimes were part of and made nigh by the blood of the Lord Jesus Christ. Pansinin nyo, no? Ang body of Christ, wala nang Jews, wala nang Jews, Gentiles sa body of Christ. Kaya nga, yung 1 Corinthians 10:32, give no offense to the Jews, Gentiles, nor to the body of Christ. Kasi ang body of Christ is a new creature or new entity. Okay. I believe that the operation of the body of Christ is grace. Grace. Kaya nga, we are in the dispensation of grace. No? At we are, sabi nga, we are in the dispensation of the gospel na binigay kay Paul, 1 Corinthians 9 verse 17. No? Ngayon po mga kapatid, ang body of Christ is operated by grace. We are not under the law, but under grace. Pangatlo, the message of the body of Christ is the gospel of grace. The gospel of grace. How to be a member of the body of Christ? How to be a member of the body of Christ? Okay, Ephesians chapter 1 verse 13, sabi dito, in whom ye also trusted after that ye heard the word of truth, and the word of truth, the gospel of your salvation, in whom also after that ye believed, you were sealed with that Holy Spirit of promise. Tandaan natin, wala namang sealing na naganap sa Acts chapter 2. No, why? Because it's a mystery. Ngayon, pag ikaw pala ay nanampalataya sa gospel of grace, o sa tinatawag nating the gospel of your salvation, no? After that you believe, you were sealed with the Holy Spirit of promise. Wala po, di po nangyari yan. Wala pong sealing nang nangyayari sa Acts 2. Wala kang mababasa, mga kapatid. So, kapag ikaw, mga kapatid, ay nanampalataya sa gospel of grace, siyempre, maliligtas ka. Pangalawa, masisil ka ng Holy Spirit. At tandaan natin, you will be baptized by the Holy Spirit. By one Spirit, sa pamamagitan ng pananampalataya sa gospel of grace. At actually, si Paul ay unang-unang nanampalataya, naligtas sa gospel of grace at tinawag sa gospel of grace. Let's go to 1 Timothy chapter 1, sabi rito, verse 14, sabi rito, and the grace of our God was exceeding abundant with faith, verse 14, and love with, which is in Christ Jesus, sabi rito. This is verse 15, this is a faithful saying in the word of acceptation that Christ Jesus came to the world to save sinners of whom I am chief. Ako yung nauna, sabi rito. Hindi yung pinakamasama, nauna sa makasalanan. Howbeit of this cause, I obtain mercy that in me first, Jesus Christ might show forth all long suffering for a pattern to them, no, which should after believe on him to life everlasting. Time. Okay, time. Okay, thank you so much, Pastor Jason Cartola ng Gratia Bible Institute. Mga kapatid, mga kaibigan, dadako na tayo sa second cross-examination ng ating butihing Pastor Rian Puentes ng Baptist. Pastor Rian, bibigyan kita ng 7 minutes sa pagtatanong. Alright, maraming salamat.
Mr. Moderator. So, Bro Jason, ang una ko pong katanungan sa iyo is, ikaw ba ay agree na ang body of Christ ay nagsisimula kay Apostol Pablo? Yes or no? Yes, because siya yung unang naligtas at tinawag sa Gospel of Grace. Siya yung unang naligtas sa Gospel of Grace. So siya yung unang naging member ng body of Christ. Alright. Sa next question ko po, naniniwala ka naman siguro sa sinasabi ng Apostol Pablo, dalawang chapters, Romans 12, 1 Corinthians 12, na yung body of Christ has many members. Correct? Yes. Naniniwala po ako doon. Okay. Kung kay Apostol Pablo nagsimula ang body of Christ at there are so many members, ayon kay Apostol Pablo, yung body of Christ, sino-sino ang kasama ni Apostol Pablo nung nagsimula ang body of Christ? At anong talata? Sino-sino ang mga membro, dahil ayon sa iyo, nagsimula kay Apostol Pablo ang body of Christ, at maraming mga membro ang body of Christ, agree ka? Ang tanong, maliban kay Apostol Pablo, sino-sino ang kasama niya sa body of Christ nung nagsimula sa kanya? Sino-sino? Sino-sino yung... Sabihin, pangalan nito, Pastor, ano? Pangalan ba ito? Regardless, pwedeng body of Christ in Corinth o in Ephesus, kung sino-sino or alin po, or sino-sino nga yung kasama. Okay, lahat ng mga mananampalataya sa Gospel of Grace kasama ni Paul sa body of Christ. Let's go to Romans chapter 12. Sabi dito, kapatid, ano? Romans chapter 12, sabi dito, verse 4. For us, we, kasama siya, have many members in one body, Next and question. all members have not the same Alright. office. Kaya nga, ang sabi ko nga, maraming membro. Ang sabi mo, the body of Christ started in Apostle Paul, at ang sabi mo pa, unang naligtas si Apostol Pablo. Kaya ang tanong ko po, ganito. Sa panahon na si Apostol Pablo ay naligtas at sa kanya nagsimula ang body of Christ, sino-sino po yung mga kasama niya doon sa body of Christ na many members? Sino-sino ang mga kasama? Kung meron kang pangalan, kung wala, anuhan mo na lang, lagyan mo ng lugar kung wala kang pangalang may bigay. Hindi, nilagay ko na dito. Binasa ko na, Pastor. Sabi nito, for us we have many members in one body and all members have not the same office. Ito yun. Kulang pa ba ito? Ang binasa mo po, Romans. Ang tanong, yung bang Romans na binasa mo, dyan ba nagsimula ang body of Christ? Yes or no? Nagsimula ang body of Christ actually doon sa may katawan. No. Kasi nagsimula ang body of Christ sa may katawan. Time stop. Sorry, nagkabaliktad. Teka. Pastor Jason, to be fair for Pastor Rian, kasi running time to eh. So, pakisagot muna categorical bago ka magpaliwanag. Sorry. No. Kasi yung time tayo. No. Kasi po, ganito, let's go to Colossians 1:18. Ito yung sagot ko. He is the head of the body, the church, who is the beginning and the firstborn from the dead, that in all things he might have preeminence. Ang sagot ko dyan, hindi naman pwedeng mauna si Paul sa body. Kaya nga siya member ng body, meaning meron na talagang body si Jesus Christ. Next question. Alright. Okay. Kung meron na pong body si Jesus Christ at hindi naman pala nauna si Apostol Pablo, kailan po, sino-sino po yung mga membro ngayon na may body na pala bago sa kay Apostol Pablo? So, sino-sino ngayon? Can you give names or... Ito yung sagot ko, no? I mean, meron na talagang body bago magkaroon ng members. Ang unang-unang member ay si Paul. Ang unang naging member. Kasi siya yung unang naligtas sa Gospel of Grace. Bago ka kasi maging member ng body of Christ, you need to understand, you need to trust the Gospel of Grace. Hindi ka pwede maging member ng body. Next question. Alright, Sir, sabi mo,
may body na, unang na membro si Apostol Pablo. Ang tanong, pwede mo bang tawaging body yung isa lang ang membro? Yes or no? Pwede po. Kasi yung body tsaka member, magkaiba po yan eh. Yung member, ikaw yung sasangkap sa body. Hindi naman pwedeng sabay kayo ng body. Mauna syempre yung body. Babasa po ko, kapatid. 1 Corinthians 12. Sabi dito, now, you are the body of Christ in, sabi ng chapter 12, verse 27, members in particular. Members in particular. Sabi dito. At sabi dito, chapter 12, verse 28. Ito yung binabasa mo kanina. And God that set some in the church. Ang Diyos ang naglalagay sa katawan niya. At bago ka pa, may katawan na talaga siya. Alright. Yung binasa mong sa dulo na and God set forth some. Ang nauna po dyan, apostles o apostle? Alin doon? Dito sa 28, sabi nito, the church first apostles. Apostles. Singular, plural po? Plural. Alright, thank you. Alright, so dito tayo sa yung argument mo na para bang dahil si Apostol Pablo lang ang gumamit ng katagang body of Christ. Ang tanong ko po sa iyo, doong from Acts chapter 9 na naligtas ang Apostol Pablo hanggang Acts 26, may mababasa ka bang body of Christ sa pagtuturo ni Apostol Paul? Meron, wala? Wala. Why? Bakit wala? Number one, because the book of Acts is book of transition, it has historical books, it is the doctrinal books. Ngayon, kung magbabasa ka ng body of Christ, punta ka kay Paul. Huwag ka pumunta kay Peter, kay John, kay James. Bakit? Kasi hindi nila ituturo sa iyo, hindi kasi nireveal sa kanila, kay Paul lang. Alright. So therefore, the argument na dahil siya yung unang nagbanggit, hindi ibig sabihin na sa kanya nagsisimula. Tama, mali? Mali. Mali po yun. Kasi, kaya sa kanya galing yung body of Christ, kasi sa kanya ni-reveal at siya ang unang naging member ng body of Christ. Next question. Okay. Si Apostol Pablo, gumagamit po siya ng Church of God. Okay? Pagka sinabing Church of God na ginamit ng Apostol Pablo, is it the body of Christ o different po ito? Kinlarify ko kanina, kapatid, the church in the wilderness is a church of God. The church, Matthew 16:18 is a church of God. The body of Christ is a church of God. Lahat yung church of God. Pero hindi lahat ng church of God is the body of Christ. Hindi tayo malito. Next question. Alright, may mababasa ka ba? Time na. Okay. Time na. Okay. Ayan, dito nagtatapos yung part 1 ng ating debate. Ayan, mainit na sila. So, hindi ko na patatagalin at yung signal ko talaga ay mahina talaga. So, rebuttal period tayo. Mauuna ang affirmative ulit. Pastor Ray and Puentes ng Baptist. Ito na yung rebuttal mo. Gibaan na to ng argumento. Pastor Rayan, 10 minutes. Bibigyan kita. Your timer starts now. Alright. Salamat po, Mr. Moderator. Salamat sa mga sagot, Bro Jason. So ngayon ay talagang makikita mo sa cross-examination. Nakikita po natin, lalo na po yung sinasabi niya. Dito sa kanyang presentation, yung 1 Timothy 14:15 na unang, sabi niya, una daw si Apostol Pablo. Pero ano po yung una dito? Unang membro. Sa pagsasagot kasi niya, merong unang membro. Pwede rang tawagin na body yung isa lang ang membro. Ang bihira. May body ba mga kapatid na isa lang ang membro? Pagkasabihin kasi ng Apostol Pablo, gumagamit po siya ng terminong body sa analogy ng iglesia, ay may function yon bawat isa for the sa ikabubuti ng katawan. Kaya gumagamit siya, merong comely parts, merong hindi comely na sa inward parts. Kasi nga, body. So, maling-mali po. Kaya,
I'm sorry, hindi natin mapaniwalaan yung aral na yan. Dito sa basahin natin yung ginamit niyang talata. Basahin po, excuse me. Basahin po ninyo yung mga ginagamit niyang talata. Wala po doon yung mga sinasabi niya, no? Una sa lahat, 14, 15, 16, sabi dito, and the grace of our Lord was exceeding abundant with faith, thou and love with is in Christ Jesus. This is a faithful saying and worthy of all acceptation that Christ Jesus came into the world to save sinners, of whom I am chief. Sinabi niya, siya yung pinaka-sinner sa lahat. Hindi niya sinabi, I am the first na naging membro. Wala po doon. Howbeit, for this cause, I obtain mercy that in me first, Jesus Christ might show forth all long suffering for a pattern. Sabi niya, that in me first, Jesus Christ might show forth all long suffering. Hindi niya sinabi, I am the first member. Pambihira mga kapatid, no? Very, yan. Ngayon, sabi niya, dito daw sa 1 Corinthians chapter 12, ginamit niya sa kanyang sagot, meron daw body na. Tapos ginamit pa niya yung, ang God set some in the church. Church po ang ginamit dito. First, apostles. Plural, singular. Sabi niya, plural. Ang dami pala, no? Marami pa, O sino yung mga apostles? Sabi ni Apostol Pablo, there were apostles before me. Mamaya itatanong ko po yung in Christ na termino din ng Apostol Pablo. Ang argument ngayon na dahil si Apostol Pablo yung unang nagbanggit ng body of Christ, sa kanya nagsisimula, ay maling-mali yun. Maling argumento. Dahil maraming panahon na may unang nagbanggit pero he is not, hindi po siya yung nagsimula. Like for example, nung sinabi ni Ignacio na Catholic Church, dahil siya yung unang gumamit, dito tayo sa Trinity para lahat, no? Trinity. Sino ang unang gumamit ng Trinity? Sino ang unang gumamit ng Trinity? Ibig bang sabihin sa kanya nagsimula ang Trinity? Hello? Mababaw na argumento yon. Dahil sa Aklat ng Gawa, andito na ang Apostol Pablo from Aklat ng Gawa 9 hanggang 28-26. Nangangaral ang Apostol Pablo, wala siyang binanggit dito na body of Christ. Nandito na ba ang body of Christ? Nandito na. Sir Jason, makinig ha. Acts chapter 9, sabi mo, Apostol Pablo na converted dito. So kung kanya nagsimula ang body of Christ from Acts chapter 9 hanggang Acts 28, meron ng body of Christ, ikaw pa mismo umamin. Added na lang si Apostol Pablo, kaya maraming salamat. Tapos na po ang pag-uusap natin. Salamat po sa iyong pag-amin na meron na pong body bago kay Apostol Pablo. At yun yung tema natin, kaya tapos na po ang usapan. Now, ngayon, hindi mo naman mababasa sa Aklat ng Gawa 2 ang body of Christ. Natural dahil hindi po ang tema ni Dr. Lucas na ipaabot sa atin ang body of Christ. Pwede namang sabihin na lang natin na si Apostol Pablo lang yung gumamit ng terminong yan. Wag na lang nating sabihin sa kanya nagsimula. Malabo. Dahil ang sabi po ni Apostol Pablo mismo na kinontra mo, no? Letra por letra na kinontra mo. Ang sabi ng Apostol Pablo, so binasa mo pa. Tinatanong kasi kita inaabangan kita dito Pag sa kanya nagsimula, sino kasama niya as member? Ibinasa mo, 12.5, sabi, so may kasama siya. So kung may kasama siya, edi marami sila. Hindi pala kay Apostol Pablo lang, using your argument. Kundi, marami sila. Sino pa? For we, being many, are one body in Christ. Kailangan many ang members ng body. Kaya napakaganda ng Acts 12 dahil hindi po pa isa-isa. Acts 2. Diretso po ang local church na 120 yung members nakatanggap ng banal na espiritu. Ngayon, nung sinabi ng Apostol Pedro dito sa Aklat ng Gawa 10, nung sinabi niya, napakalinaw dito. Ang inyong madidinig, mga kapatid, nadadidinig ninyo, una, church in the wilderness.
Pagka sinabing church in the wilderness, gagamitin yung church kasi kalipunan ng tao yung nasa wilderness. Hindi mo mababasa na ginamitan yun ng Church of God. Dinugtong na lang niya yung of God. Tapos logic na lang, church in the wilderness, di sino bang may-ari? Wala pong binasa sa Bible. Logic na lang po yun. Pero hindi sinabing Church of God dahil ang Church of God, yan po yung pangatlong klaseng tao sa Bible. Kaya talagang special po yun. And that is the body of Christ na hindi nila maiintindihan. So John chapter, dito, ito nga na-quote niya ito, merong Jews, yan yung church in the wilderness. Kasi po, literal na meaning ng church, kalipunan ng tao. Kaya ginamit sa New Testament. Yung mga sinagog doon, church po ang ibig sabihin, literally yun. Pero, may Jews talaga. May hintil, saka meron Church of God. Huwag mong sabihin na yung Church in the wilderness, Church of God pa rin. Ikaw lang may magsabi doon. Yun ay mga Jews. Hindi ibig sabihin na piniling tao sila, tatawagin mong Church of God. Walang ganun. Huwag mong tawagin dahil hindi tinawag ng Apostol Pablo Church of God yun. Church or kalipunan ng mga tao. Now, another argument niya na yung mystery daw yung body of Christ, wala doon. Wala siyang nalatag na mystery ang body of Christ. Bagkus ang mystery po is that the Gentiles should be fellow heirs. Mamaya, tatanungin kita dito. Sir, ewan ko kung pastor ka po, Pastor Jason. Mamaya tatanungin kita dito. Kung sila'y fellow heirs, sino po yung unang heirs dito? Ito sabi, and of the same body. Bakit ginamitan ng same? Dahil may nauna na po. Sino? Ay of course, nauna mga Hudyo. Tapos tatanungin mo ako, sino mga Hudyo? Mga apostol at si Apostol Pablo, Hudyo yun. Bakit nauna ang mga Hudyo? Kasi sila yung mga tao ng Diyos, sila yung inuna. And he came unto his own, and his own received him not. Kaya nga, yun yung sinasabi ng Apostol Pablo mismo. Nung sinabi niya, God has not cast away. Ito, para sa iyong kaalaman. God has not cast away His people, which He foreknew, what not the Scripture said. Ito sabi, hath God cast away His people? Nasa 10 pala. Hath God cast away His people? Dito ba yun? 11:1. Okay, may na dito na God has not cast away His people. Yan. For I also am an Israelite. Apostol Pablo, Israel na una. Diba? Okay, so ngayon, una sa lahat, nakikita po natin na yung aral na nauna po ang si Apostol Pablo, wala kang mababasa, you cannot call a body if in only one member. Kasi wala pong talata dyan. Kasi ang talata talaga, marami. Ngayon, meron silang mga palusot na sa comment section. Yung with at saka yung by, at itinanong yan ng ating butihing kausap. Pambihira. Pagka with and by, for example, by, for by one Spirit are we all baptized. Sino ba ang nagbabaptize doon? Yung Spirito? O ginamit ang Holy Spirit na instrumento upang i-baptize, kaya you are baptized with the Holy Spirit. That is the same thought. Hindi ang Holy Spirit yung nagbautismo sa iyo, because Jesus Christ said, sabi ni John the Baptist, I am baptizing you with water, but he that cometh after me, he shall baptize you with the Holy Ghost. Ngayon, when you say baptized by the Holy Spirit, are you saying? Pastor Ian. Pastor Ian, time na. Thank you so much. Maraming salamat, Pastor Ian, sa iyong affirmative rebuttal. So, dadako na tayo sa cross-examination ng negative sa affirmative. Okay? So, nadinig ba ako? Yes. Okay. So, dadako tayo sa sa negative cross-examination for 7 minutes. Pastor Jason, your timer starts now.
Sabi mo kanina, iba yung with the Spirit kasi babautismo ka ng Holy Spirit at by the Spirit. Kasi ang magbabautismo ay banal na Espiritu. Tama o hindi? Hindi po. Hindi ko po yan ang sinabi. Ang ibig ko pong sabihin o ang sinabi ko ay yung by, hindi po ang Holy Spirit ang magbabautismo, kundi siya yung ginamit na i-baptize. Kaya another term na ginamit, parallel dyan is you are baptized with the Holy Ghost. Ano yung Next with? question. Yun pa rin ang ginamit. Next question. Okay. Ano ang kahulugan ng baptize with at kahulugan ng baptize by? Parehas ba o hindi? Okay. Synonymous po sila. Okay? Bakit? Kasi with, ibig sabihin, ang Holy Spirit yung ginamit. Yung by, ganun pa rin na ang Holy Spirit pa rin yung yung Holy Spirit pa rin yung ibinaptize sa kanila. Yun nga yung isisil, yun nga yung marireceive ng mga sasampalataya. Synonymous po yun. Next question. Ayon sa Ephesians chapter 3 verse 6, they become fellow heirs of the same body by the gospel. Ano ang kahulugan ng by the gospel? Okay, ang kahulugan po ng by the gospel, ang gospel rin yung ginamit because when you hear the gospel of Jesus Christ, it is the power of God unto salvation. Pagka maligtas sila, they are fellow heirs of that same body by the gospel. Next question. Ano yung content ng by the gospel? Naging choppy po. Pakiulit po, Pastor. Anong content ng by the gospel? Hindi pa rin eh. Bakit pause yung oras? Choppy, parang choppy. Malayo ka ba sa ano? Okay. Malapit na malapit po. Okay. Narinig na ako? Naka-function time. Dinig ko si Pastor Jason. Robotic sa akin eh. Pastor, baka sa'yo. Dinig ko si Pastor Jason. Baka may diferensya sa'yo, Pastor Ari. Hindi. Malinaw sa akin si Brother Mar. Malinaw ka rin sa akin eh. Di ba nadidinig ba ang ano? Dinig ko si Pastor Jason. Dinig. Sige nga, pakiuli. Ikaw na lang, Mr. Moderator, can you repeat his question na lang for me? Ano yung content ng by the gospel? Ano daw, Mr. Moderator? Mr. Moderator. Ulitin mo daw, Pastor Jason, ang question mo. Pastor Jason? Ikaw na nga mag-ulit sa kanya. Di nga niya ako Ulitin mo yung question mo. Nakastop yung time natin. Ano yung content ng by the gospel sa Ephesians chapter 3 verse 6? Ganun pa rin, Mr. Moderator, kung malinaw sa inyong sa side nyo, pwedeng ikaw na lang ang Kung na magsalita, Moderator. Hello, Mr. Moderator. Ito ba, sir? Ano ang content by the gospel? Yun ba yung ano mo, according sa comment? Ano yung content ng by the gospel? Tama ba yun? Oh, tama. Okay, ano ang content ng by the gospel? Okay, ang sagot ko po ay ano ang content ng by the gospel? Yan. Ang sagot ko po ay naaayon sa talata. Wala kasing termino dyan. Pagkasabihin mong ano ang content ng by the gospel, ang talata nagsasabi that they are fellow heirs of the same body by the gospel. Wala pong sinasabi diyang anong content ng by the gospel. Wala pong content yung by the gospel. Maybe you can rephrase your question para yung maintindihan natin. Kaya, ano yung napapaloob sa Tagalog ng the gospel? Kasi masyadong generic yung the gospel eh. What is the content or yung napapaloob or what is the composition, the element inside that by the gospel?
Alright. So, yung gospel, okay. So, ang content po doon about the Lord Jesus Christ. Who is the Lord Jesus Christ and what He did? He was buried, He was crucified, buried, and rose again the third day. Next question. Okay. How you understand the 1 Corinthians 15, how Christ died for our sins according to the scripture and buried according to in the how you understand that particular content? 1 Corinthians 15, 3, 4. Okay. 1 Corinthians chapter 3, 15, 3 and 4. Ayun yung tanong mo. Okay, ang ibig pong sabihin doon, ibig sabihin that Christ, okay, it's about Jesus Christ, died for our sins according to the scriptures. That is because yung kamatayan, paglibing at pagkabuhay mag-uli ng Panginoong Jesucristo, it is in the scriptures from the Old Testament hanggang New Testament. Kaya nandoon. Next question. Alam ba ni Peter during his earthly ministry yung DBR o yung death, burial, resurrection? Oo o hindi? Okay, ulit po. Alam ba ni Peter o naiintindihan ni Peter yung death, burial, resurrection ni Jesus Christ? Oo o hindi? Naalaman ni Peter, pero hindi niya pinaniniwalaan na mangyayari yon. Pero nung na-resurrected na si Jesus Christ, doon sila naniniwala. John chapter 2, verse 19 hanggang 21. Next question. Okay, ipinreach ba yung death, burial, resurrection ng Acts chapter 2? Acts 2? Acts 2 po? Okay, yes. Ipinipreach ng Apostol Pedro. Acts chapter 2 hanggang okay, basahin ko po, Acts chapter 2, pinipreach ng Apostol Pedro yan. Okay, dito po sa Acts chapter 2, verse number... Okay, yan, dito. Nasa 30, 31, yan, 32. Okay, nandyan po yung pagbanggit ni Peter sa death and resurrection of Jesus Christ. Kasi po yung burial ay understood na po yung burial. Next question. Next question, how Peter introduced death or resurrection to the Jews? Chapter 2. Okay, how? Paano? Una sa lahat, ipinangaral niya ang ang Panginoong Hesukristo na siya po yung Kristo at isinugo ng Diyos. At siya po ay pinatay. Kayo, ang mga Hudyo yung kanyang kasi sila yung mga sumisigaw, crucify him. Ganun po ang kanyang kasi depende sa audience. Ang audience niya kasi mga Hudyo. Kaya yun yung pangangaral niya. Next question. Sinabi ba ni Peter na maliligtas sila sa death, burial, resurrection? Oo o hindi? Hindi po letra por letra, pero si Kristo ang kanyang ipinangaral na sila'y maliligtas. Kasi po, hindi po death, burial, and resurrection period. It is about the Lord Jesus Christ, kung sino si Kristo at ano yung kanyang ginawa para sa tao. Next question. So, iba ba yung pangangaral ni Peter? Iba ba yung pangangaral ni Peter sa DBR at pangangaral ni Paul sa DBR? Oo o hindi? Pakiulit-ulit na ulit. Paki-pause po yung time. Sige po. Ilang minuto pa ako, moderator? Moderator, nawala na. 1 minute na lang. Running time tayo. Okay, ilang minuto? Okay. Sige po, pakiulit po, sir. So may pagkakaiba ang presentation ni Peter tsaka ni Paul sa DBR. Oo o
Meron o wala? Sorry. Okay, wala po. Wala pong pagkakaiba dahil nga ang kanilang gospel ay pag-iisahin yung hintil at saka Hudyo. Kaya hindi po pwede magkaiba po sila ng ebanghelyo tapos magkaisa sa isang body. Hindi po ganoon. Parehas po sila, pero tingnan niyo po, Acts chapter 13, nangaral siya sa mga Hudyo. Ganon pa rin yung Acts chapter 2. Basahin niyo po, ganon ang pangangaral. Hey, bakit ang pinag-uusapan nila ng Panginoon ay the kingdom of God, Acts chapter 3, sa Acts chapter 1, verse 3. Bakit? Pastor. Okay. R.A. Alright, bakit? Sagot, dahil yung kingdom of God, another term pa rin yun ng Church of God at saka body of Christ. Ang Apostol Pablo mismo nangaral ng kingdom, nasa 28 ng aklat ng gawa. Basahin po natin yung aklat ng gawa, 28, nandoon po, French po. Time. Okay. So, time na. Maraming salamat, Pastor Ryan, sa mga kasagutan mo sa tanong ni Pastor Jason. Ito na yung rebuttal stand ni Pastor Jason. Ito na yung huling tindigan natin. And yung mamaya, yung huling cross-examination sa iyo ni Pastor Ryan, and conclusion na tayo. No? So, Pastor Jason, are you ready? Yes, I am ready. If you're ready, your timer starts now. Yung kingdom daw at ang church ay iisa na lang kay Pastor R.A. Fuentes. So yung mga nakikinig na lang ang maghuhusga kasi hindi yun yung aming goal eh. Pero siguro maglalatag ako ng lesson about yan. Okay, magkaiba ba yung gospel of na pinapangaral ni Paul tsaka pinapangaral ni Peter? Siyempre, magkaiba po yun. Bakit? Siya na nasabi niya, sila ang pumatay. So, the preaching of the death and resurrection of the Lord Jesus Christ is for them to be guilty of killing their Messiah. Hindi po yun. Hindi ata naintindihan ni Pastor yung chapter 2, no? Yung chapter 2, ang gospel doon is not for their salvation. It is for them to repent because of what they have done. Hindi po yung parehas. Kaya pala parehas sa yung kingdom tsaka yung church, parehas. Kasi yun ang pagkakaunawa mo. And I respect. Chapter 1, chapter 2, sabi rito sa chapter 2, mga kapatid, sabi siya sa verse, go to chapter 2, okay, verse 36, therefore let all the house of Israel know assuredly that God that made the same Jesus whom ye have crucified, both Lord and Christ. Natuwa ba sila? Hindi sila natuwa. Sabi sa 37, now when they heard this, they were pricked in their hearts and said, Peter and to the rest of the apostles, men and brethren, what shall we do? Then Peter said unto them, repent and be baptized. Rebaptize every one of you in the name of Jesus Christ for the remission of sins. So dito makikita natin na iba yung pangangaral ni Paul. Napaka magkaiba. Bakit po sa akin parang big deal ito? Bakit? Kasi yung pinangaral na gospel ni Peter ay hindi ka makakapasok sa body of Christ doon sa gospel na ipinangaral ni Peter. Kaya nga magkaiba eh. Magkaiba po yun. Punta tayo sa 1 Corinthians 15. Nakakalungkot mga kapatid, yung mga kaibigan natin, na yung mga magkakaiba, pinag-iisa. Sabi dito mga kapatid, by which also ye are saved, chapter 15 verse 3 na, for I delivered unto you first of all that which I also received, how that Christ died for our sins according to the Scripture. How Christ died for our sins. Ang ganda ng how Paul presents the kingdom, the gospel of the grace of God. Bakit? Kasi hindi naman gospel of the grace ang pinapangaral dito ni Paul, ay ni Peter.
Ang nangangaral ng gospel of grace is si Paul. Siya lang ang nangangaral ng gospel of grace. Chapter 20, verse 24. But none of these, Acts 20:24. But none of these things move me, neither count my life. I my life dear unto myself, so that I might finish my course with joy, and that ministry which I have received of the Lord Jesus to testify the gospel of the grace of God. Yung dispensation of grace niya, mga kapatid, na binigay kay Paul is salvation by grace through faith. Hindi yung pinangaral ni Peter. Magkaiba po sila ng pinangaral. So, ang gospel ni Peter is power of God unto salvation. Ang gospel, yung sinasabi ni Pastor kanina, is not for their salvation. It is for them to be guilty. Balikan natin yung chapter 3 ulit. No? Chapter 3, also verse 15. And kill the Prince of Life, whom God raised from the dead, whereof we are witnesses. No? Pero hindi naman nila alam yun. Sabi rito, no? But those things which God hath showed by the mouth of these prophets, that Christ should suffer and not so fulfilled. Sabi sa verse 19, repent. So, wala pong ganon sa DBR ni Paul. Tayo ay maliligtas. Paano? Okay. Ephesians chapter 1, verse 13 again. Sayin po natin dito, in whom you also trusted after that you heard the word of truth. What is the word of truth? The gospel of your salvation, in whom after that you received, you believe. No, hindi yung mag-repent, no. We believe. After that, you were sealed with the Holy Spirit of promise. Wala pong pangakong ganon sa Acts 2 o sa buong Acts. Wala pong aral ng sealing of the Holy Spirit. Bakit? Kasi hindi naman sila nangaral ng Gospel of Grace. Ngayon, hindi niya masagot yung chapter 3 verse 6. Sabi nito sa chapter 3 verse 6, by the gospel, that the Gentiles should be fellow heirs of the same body, partakers of His promise in Christ by the gospel. Wala namang ibang gospel na pinangaral si Paul. Meron pa ba? Galatians chapter 1. Yung gospel na pinangaral ni Paul, may kinalaman sa grace. Sabi rito, mga kapatid, chapter 1, verse 6, sabi rito, Galatians, remember that you were so soon removed from Him that called you into the gospel of Christ, the grace of Christ, and to another gospel, which is not another, but that these some that troubled you were pervert the gospel of Christ. The grace of Christ is the gospel of Christ. At yung by the gospel dito, walang iba, kundi the gospel of the grace of Christ. Doon ka lang po magiging member of the body of Christ. Hindi ka pwede maging member pag wala yung gospel, hindi ka magiging seal. Pag wala yung gospel of grace. Kaya yung chapter 3 verse 6, dinagdagan na lang ito, kapatid. Sabi nito sa verse 6, hindi daw ito mystery. Mga kapatid, ito mystery. Sabi nito sa verse 3, how that by the revelation hath made known unto me the mystery. Mystery ito eh. Verse 4, mystery of Christ. Ano, what is the mystery of Christ? That the Gentiles should be fellow heirs of the same body and partakers of promise in Christ by the gospel. Alam nyo, anong mystery dito, mga kapatid? Hindi naman yung salvation ng Jews eh. Ay, ng Gentiles eh. Kasi ang salvation ng Gentiles, nandun sa Old Testament yan eh. What is the mystery here? No? Yung fellow heirs, mga kapatid, pag ikaw ay nagkaroon ng Holy Spirit, you are joint heirs with Christ without Israel. Hindi mo kinakailangang maging fellow heirs with Israel. Sabi ng chapter 8, verse 17, if be, Romans 8:7, if be children that the heirs, then heirs of God, and joint heirs with Christ. Hindi with Jews. Parang maling exegesis ata ang nilagay natin dito ha. Hindi nakalagay dito joint heirs with Jews, joint heirs with Christ. Bakit? Ipinapakita dito ang standing ng Gentiles ngayon sa body of Christ. Na tayo, yung same body niya, wala naman yung same body niya, kundi si Jesus Christ, no? Na sabi diyan chapter 3 verse 6, should be fellow heirs. Sino yung joint heir natin? Si Jesus Christ.
Yan po yan. Same body, but body. Kasi ganito yon, no? Colossians, hindi ko matatapos na ito ngayon. Pero sana may makain yung iba nating mga kapatid. Sabi rito, no? 127 ng Colossians, to whom God would make known, which is the riches of the glory of His mystery among Gentiles. Ano yun? Which is Christ in you, the hope of glory. Yung mystery sa Gentiles, mga kapatid, yung Christ in us, the hope of glory. No, yung Christ in us. Why? Because we are the habitation of the Holy Spirit. Sabi na chapter 2, verse 20. Sabi ko, and are built upon the foundation of the apostles and prophets, Jesus Christ himself being the chief cornerstone, in whom all the building, sabi rito, fitly framed together, growth unto an holy temple in the Lord, in whom you also are builded together for an habitation of God through the Spirit. So yung the same body, bakit tayo nagkaroon ng the same body? Kasi dahil sa tayo binautismuhan by the Spirit, hindi with the Spirit. Magkaiba po ito, kapatid, magkaiba. Kaya huwag mong pagsasamahin ito. Sabi rito, for by one Spirit, hindi sinabing by one Spirit. Bakit? Kasi ang baptism by one Spirit is a mystery. Ang baptism ng Acts 2 is prophecy. The body of Christ is not in the prophecy program. It is a mystery program. Kaya, I hope na maintindihan natin ito, mga kapatid. So, baptism with the Holy Spirit and baptism by the Holy Spirit is different. Why? Because the baptism with the Holy Spirit is a prophecy, and the baptism by the Spirit is a mystery. Okay. So the same body, because Christ is in us, and we are in Christ. Same body, the Gentile. So wala pong kinalaman dito. Time. Okay, so dadako na tayo sa huling cross-examination ng affirmative sa negative. Pastor Rian Puentes, are you ready? If you're yes, ready, I'm ready. Your 7 minutes timer start. Alright, una ko pong katanungan, nung sinabi mo, nung sinabi mo, may body of Christ na bago kay Apostol Pablo, nagsasabi ka ba ng totoo nun, yes or no? Yes, kasi ang body ni Jesus Christ, hindi lang naman yung body resurrected of the Lord Jesus Christ. The body, na sinasabi dito, the spiritual organism of the body of Christ, na siya yung head. At hindi naman yung tumutukoy sa physical aspect of the Lord Jesus Christ. Pag sinabi mong siya yung head, hindi naman siya malaking ulo. He is a spiritual head of the spiritual body. Na ang unang member doon si Paul. Kaya, tanong mo kanina, pwede ba magkaroon ng isang member ang body? Pwede yun pag sa spiritual. Pero pagka physical at local church, hindi pwede yun. Next question. Alright. Kung atin pong halintulad, analogy po sa isang body. Okay? Kung ang tindig nyo ay unang membro po doon ay Apostol Pablo, ano po siya na ihalintulad mo? Kamay, paa, ano po siya sa body? Ano po? Paghahalintulad lamang. Okay. Babasa po ako, kapatid. Ano? Sabi po sa unang Timoteo, chapter 2, ganito po. Sabi po, mga kapatid, dito sa chapter 2, sabi dyan, chapter 2, verse 7. Maririnig po ba ako? Sabi niyo, yes. Whereunto I am ordained preacher. Hindi. Ano po ako? Hindi. Ano po ako? Robotic po, Mr. Moderator. Yes, go ahead. Okay. So sabi po dito, kapatid, whereunto I am ordained preacher, an apostle, speak the truth in Christ, and I lie not, a teacher of the Gentiles in faith and verity. So siya ay, kung sa katawan siya ilalagay, 1 Corinthians chapter 12, siya sa picture. Chapter 12, verse 28.
Sabi rito, no, Okay. and God sent some, the church, first apostles siya, secondary, prophet, pwede siyang prophet, thirdly, Right, teachers. next question na. Okay, ang next question ko po, sabi mo, iba po ang gospel na ipinapangaral ng Apostol Pedro sa Aklat ng Gawa 2. Doon po sa Aklat ng Gawa 10, nangaral din si Apostol Pedro doon. Yan ba ay kaparehas ng gospel kay Apostol Pablo? Yes or no? No po, kasi let's go to Acts chapter 10, verse 28. No, dahil dito, hindi grace ito, dahil kinoconsider itong ginawa na kabutihan ni Cornelius. So let's go to chapter 10 ata yan, ano, verse 28, sabi rito. Alright. Ayan. Chapter 28, sabi dito na, hindi ko na masyadong yan. Corruption, sambay. Okay, okay lang, wag lang basahin, banggitin na lang yung ano kasi ang oras natin. Next question dito na tinatanggap, sige. Sorry. Sige, next question po, Pastor. According po sa binasa mo, Galatia 1:6 hanggang 9, ay yung magpipreach ng ibang gospel ay a curse. Kahit anghel pa, galing sa langit. So, si Apostol Pedro na nag-preach ng ibang gospel, para sa iyo siya po ay a curse. Yes or no? Actually, hindi. Kasi that time, Galatians chapter 1 is a period of transition. So, pag sinabi mo yung period of transition, merong pacing in, yung gospel of the grace of God, at yung pacing out, yung the gospel of the kingdom of God. Ngayon, nagkasundo sila. Let's go to Galatians chapter 2. Kasi nagsalubong sila, nagkasundo sila. Transition po yan transition period. Chapter 2 verse 7 dito. But contrariwise, when they saw that the gospel of the circumcision was committed unto me, and the gospel of circumcision was into Peter, sabi dito sa verse 9, and when James, Cephas, and John seemed to be pillars of perceive that the grace that was given unto me, sabi rito that they gave to me Barnabas in the right hands of the fellowship, that we should go into the heathen, and that they should unto the circumcision. So nagkasundo sila. Okay, next question ko po, Pastor. Yung pinipreach ni Peter na gospel, tapos masave sila. Sila ba ay yung na-save sa gospel ni Peter, yun ba ay ma-add or madagdag sa body of Christ o hindi? Honestly, Pastor, this is our argument, and this is we have a different perspective about this understanding. I believe that lahat ng naniwala sa gospel of the kingdom, sila yung maliligtas, no, na kasama yung mga Jews, no? Kasi yung itong mga mananampalataya na ito, ng mga Gentiles at mga Jews, syempre, ang pangako ko sa kanila ay earthly kingdom, earthly reign. Revelation chapter 5 verse 10. They will not going to be added to the body of Christ. All right. Yun pong pag lay hands ni Apostol Pedro, natanggap yung Holy Spirit, at Acts 19 naglay hands si Apostol Pablo, natanggap yung Holy Spirit, mga disipulo ni Juan. Ang tanong, magkaiba ba yung Holy Spirit na natanggap nila, Acts 2, Acts 10, saka Acts 19 kay Apostol Pablo? Actually, hindi magkaiba yun. Ang system kasi ganito, no? Once na you believe in the gospel of the grace of God, you will be sealed with the Holy Spirit. So, the message is important than laying hands. The message is important. Bakit? Kasi after you believe, you were sealed. After you believe what? The word of truth, the gospel of your salvation. After you believe, you were sealed. Alright. Yung Pastor, yung sinabi ng Apostol Pablo siya yung gumamit. Do you agree
na yung body of Christ is ganun din yung mga in Christ? Yes or no? Actually, meron akong lesson diyan, ano? Merong in Christ Old Testament, meron in Christ sa bago ko si Paul, no? Romans 16:7. Actually, nagbigay ako ng lesson about that. At meron in Christ sa Revelation chapter 14 verse 13, na in Christ din yun, at Revelation saints. Meaning, lahat ng naliligtas in Christ, but not all in Christ is in the body of Christ. Revelation. Alright. Linawin ko po, si na. Apostol Pablo lang tayo. Dito tayo kay Apostol Pablo. Nung ginamit ni Apostol Pablo, sayang. Ano po? Maganda sana yung tanong. Okay, time na. Oo, time na bro, time na. Okay, so diyan nagtatapos yung acting cross-examination. Mabilis lang. Mabilis lang talaga yung 7 minutes. Tayo pwedeng lumagpas dito sa clock na. Okay. So, dadako na tayo sa ating conclusion. Mauuna ang negative bago ang affirmative. Pastor Jason Gabrola, ang iyong conclusion sa ating debate ngayong gabi. 5 minuto lang. Pastor Jason. 5 minuto lang. Magpapasalamat na ako kay Pastor Aray Puentes. Maraming salamat sa aming debate. My conclusion is this. Acts 2 is not the beginning or the birth of Christ because there is no gospel of grace in Acts 2, period. At wala nangyaring Jews and Gentiles in one body sa Acts 2. Bakit? Sapagkat yan ay Jews lamang ang audience dyan. Hanggang Acts chapter 9. No? Pagdating sa chapter 10, yung pinangaral ni Peter, hindi pa rin yung gospel of grace, yun na may kinalaman pa rin sa kingdom. So, there is no body of Christ in Acts 2, and there's no body of Christ at the cross, after ascension, after the conversion of Paul, but after the preaching of the gospel. So, naniniwala ako mga kapatid na ang isang tao ay maliligtas sa gospel of grace. Kaya importante kung anong gospel ang hawak mo. Mamaya, gospel of the kingdom yan. Delikado yan. Hindi yan yung gospel in this dispensation. No? So, yung gospel of grace ni Paul, doon tayo tinawag. 2 Thessalonians 2 verse 14, you are called by our gospel. So ang pantawag ngayon, since the church means called out assembly, ang pantawag ngayon para ikaw ay maging member ng body of Christ, you should be called by the gospel of grace of the Lord Jesus Christ, given to Paul, Galatians chapter 1, Galatians 1:11-12. Yun ay revelation na binigay kay Paul. We believe that the body of Christ is a mystery because it is hidden in the past. Hindi alam to ng mga apostoles, hindi sila member. It is impossible for them to be a member of the body of Christ because they have the gospel of the kingdom. They have the gospel of grace. So, hindi napatunayan ng ating katunggali na ang gospel, na ang Acts 2 ay pasimula ng body of Christ. Because sabi ko nga, the gospel of the grace of Christ na pinayag kay Paul, that's the time, that's the only way to be a member of the body of Christ. At siya ang unang-unang naging member because siya ang unang nanampalataya sa gospel of grace. Ngayon, ang ministry namin ngayon, ang ministry ko ngayon, sabi ng Ephesians 6:19, sabi rito, and for me that utterance may be given unto me that I may open my mouth boldly to make known the mystery of the gospel. What is the mystery of the gospel? The mystery of the gospel is not the death, burial, resurrection. Nasa Old Testament yun. The mystery of the gospel is that because of the death, burial, resurrection of the Lord Jesus Christ, you will be a part of the body of the Lord Jesus Christ. That is the mystery part. Kasi dalawa ang element ng gospel, of prophetic and mystery. Kaya, kung walang mystery of the gospel, sana hindi sinulat ito. We must be literal, we must be dispensational, and we must be biblical. Okay. Colossians chapter 4 verse 2, sabi dito mga kapatid, verse 4:3, we're praying for you, for us, also for us, that God will open unto us the door of utterance to speak the mystery of Christ, for which I am also bound. What is the mystery of Christ? That the Gentiles should be fellow heirs, joint heirs with the Lord Jesus Christ, kasi siya ang mamanayon ni Jesus Christ, mamanayon ng mga Gentiles ay pareho lang without the Israel. We will be saved in the same body. Why same body? Because
Meron tayong Holy Spirit. Tayo yung habitation ng Holy Spirit at si Kristo ay nasa atin at tayo ay nakay Kristo. No? Paano mo nalamang nakay Kristo tayo? Ephesians chapter 5 verse 30. Sabi po dyan mga kapatid, ano? The time is running out, kaya hindi, mahirap ipaliwanag lahat. 5:30, ito po yung ating kalagayan. For we are members of the body, of His flesh, and of His bones. Of His flesh, of His bone. Verse 32, that this is a great mystery. Ano yun? I speak concerning Christ in the church. Kaya, hindi pwedeng sabihin hindi mystery in church or the body of Christ. Mystery po yan. Hindi lang nakita. Hanggang ngayon, nakakalungkot mga kapatid, mga pastor ngayon, mystery pa rin yan. Hindi na po mystery yan kung alamin natin kasi binigay na kay Paul eh. Chapter 3, sabi dito, verse 2, no? If you heard the dispensation of the grace of God given to me word, how? Verse 3, that by the revelation He made unto me the mystery. And write in few words, whereby when you read, basahin mo na. Yung mystery na yun. Yung mystery na yun. Na ano yun? Na yung Gentiles, no? Yung Gentiles, sabi sa verse 6, that the Gentiles should be fellow heirs without the Israel. Without the Israel. Ang joint heirs natin si Jesus Christ. Time na. Salamat po. Time na. Thank you so much, Pastor Jason Cardola ng Gracia Bible Institute. Pastor Rian Puentes, it's your time to conclude your arguments here. Your 5 minutes will start now. Alright, maraming salamat at kayo po mismo nga mga nakikinig ay at least nagagalak po tayo na nasa katotohanan po tayo mga kapatid. Una sa lahat, ang ating po nakikita sa kanilang mga paniwala ay they are confusing terms kung parang hindi nila ano yung mga synonymous or synonyms. Ang simple lang naman is kilalanin natin kung ano po yung body of Christ. The body of Christ is the church. The church has many members. So, paano magsisimula kay Apostol Pablo? Nag-iisa lang siya. Wala kang mababasa. One member, walang ganun. Members talaga ang ginagamit ng Apostol Pablo dahil wala namang body na isa lang yung membro. Ang ibig sabihin kasi yung feet, yung eyes, ginamit niya sa 1 Corinthians chapter 12. So, pagkasabihin na the gospel of grace, ewan ko sa kanila kung the gospel of Jesus Christ, parehas lang ba yun? O kaya the gospel of God in 1 Thessalonians, 2 Thessalonians, and also you can also read the gospel. The gospel of uncircumcision, the gospel of circumcision, magkaiba sa kanila lahat yon. Kaya the Church of God, magkaiba sa body of Christ. Magkaiba lahat. Bakit? Kasi nagkaiba ng termino. So they don't know kung ano po yung synonymous. So dito nakikita natin na at least umamin po siya may body na bago kay Apostol Pablo. Tapos na po 'yon, no? Doon na po. Natapos na po yung ano natin doon. At si Apostol Pablo, siya ay gumagamit ng Church of God. Talagang yun ay Church of God. So ang tanong po doon kung yan ba ay may Church of God na ba bago kay Apostol Pablo? Sabi niya, I persecuted the Church of God. Sabi ni Apostol Pablo, yung mga body of Christ, yung mga membro, sabi ni Apostol Pablo, they are in Christ. So if they are in Christ, ang tanong, meron bang in Christ before Paul? Acts chapter 16 verse number 7, there were in Christ before me. So, if si Apostol Pablo, magbabasa lang tayo, nako, ito, sana sila ay pupunta sa langit dahil I believe, kung pupunta sila sa langit, kung pwede silang pagsasampalin ng Apostol Pablo doon, Pedro at Pablo, pagsasampalin po itong mga naniniwala at nagpipreach ng ganito dahil akalain nyo, naging accursed si Apostol Pedro sa aral nila. Magkaiba doon ng gospel, pero pagkabasahin mo yung Acts 2 at Acts 13, parehas po sila, halos parehas identical yung kalang pinapangaral. That is why we don't build a doctrine sa isang chapter. You have to understand ang buong Biblia. Kaya kawawa po yung pinagsasabong. No? Akalain po ninyo, no, Sir Jason, ang gospel ni Pedro para sa mga Hudyo, pag maligtas sila, same body.
pero magkaiba ng gospel kay Apostol Pablo. Pero same body ang pupuntahan nila. Kung mag-usap-usap yung mga tao, paano ka naligtas? Iba yung gospel namin. Sa inyo, iba rin. Sa amin, iba rin. Dahil si Apostol Pedro yung nangaral namin. Ganun ba yung pag-intindi ninyo? Pambihira naman kayo, no? Sana po kayo ay review niyo po yung mga arguments, yung mga, itong video na ito. I-upload po natin. So, mga kapatid, kayo na lang po ang maghusga sa inyong nadinig. Okay? Nadinig nyo na po bawat panig. So, we will pray for them na sila po'y maliwanagan kung sila po'y talagang totoong may banal na espiritu. Kaya, maraming salamat sa inyo, mga kapatid. Salamat din po sa ating puting kausap, Pastor Jason, at least nadidinig natin yung side nila. At tayo po ay na-exhort because dito makikita natin kung ano po yung katotohanan. Kaya maraming salamat po, mga kapatid. Okay, maraming salamat, Pastor Ian Fuentes, sa iyong conclusion. Dito tayo sa part natin na tayo ay magbibigay ng pasalamat lang sa mga nanonood sa atin. Mauna na siyempre si Pastor Jason Cardola. Okay, maraming salamat kay Pastor R.A. Fuentes. I hope this is not a personal matter. It's a faith. Tsaka naniniwala ako na I am sealed by the Holy Spirit because of the right gospel in this dispensation. At shout out sa mga right divider dyan na nanood, hindi naman natin husgan yung ating kausap, kundi bahala na yung mga tao na nakikinig. Maraming salamat, Mr. Moderator, at nagbigay ka ng panahon at pagkakataon na kami paglingkuran bilang moderator. To God be the glory at sana naging educational po ang bagay na ito. Salamat! Okay, Pastor Rian. Ikaw na, Pastor Rian. Yes, maraming salamat, Mr. Moderator, at si Bro Jason Gabrola sa inyong pagpapa-unlock at pagiging mabuting kausap. Salamat po sa mga nandyan, shout out natin lahat ng mga talagang rightly divider, talagang rightly kasi mayroong wrongly, wrongly divider. Kaya dapat rightly divider, okay? So rightly dividing the word of God. Salamat po sa mga nanonood. Shout out na lang po sa inyong lahat dyan. Paki-review na lang po ito. This will be uploaded sa ating channel, R.A. Fuentes Apologetics. At ayan, to God be the glory. Nawa po ay mayroon po tayong natutunan, both sides. Hindi lamang sa atin, kundi both sides. Nadinig natin yung sa kanila. At maraming salamat sa pagtuturo sa inyong aral, Pastor Jason. Bro Denmar, maraming salamat kahit pababa-baba ka pero natapos pa rin yung ating pag-uusap at maraming salamat sa inyong pag-moderate. God bless you all. Okay na po ba? Ayan, so ang inyong link po. Okay, ang inyong lingkod, Brother Denmar Santiago, ang inyong moderator ngayong gabing ito ay nagpo-promote din tayo na meron tayong page, ang Catholic Faith Defense Philippines. Matagal na akong admin dyan since 2021. Yan, kung gusto nyo makadebate dun yung ating mga magagaling debaters dyan ng Catholic like Tamsky, si Jess, at saka si Anthony. O kaya kahit mismo ako, pwede kayong dumayo dun sa aming page. Catholic Faith Defense Philippines po, madali nyo makikita kasi marami na pong reach yan and followers yung aming page. In offer po para sa inyo, no? Yan. So, maraming salamat sa mga nanood at sa followers ni Pastor Ian, lalo na kay Pastor Ian na nag-allow sa atin ng mag-moderator. Pasensya na kayo at hindi talaga ako makabuelo kasi yung sa signal. Pero praise God no na natapos tayo at nawa katotohanan lang ang manaig dito sa ating usapan. And hindi man tayo makapagbibigay ng conclusion sa debating ito, kayo ng mga nanonood ang magbigay ng conclusion at
patuloy nyo pa rin pag-aralan yung bawat panig, no? At yung iba pang mga viewpoints nila. So, para makatulong sa ating pag-grow bilang Kristiyano. So, maraming salamat, and this is your moderator, Brother Denmar Santiago. I am signing off. Pastor Ryan, ikaw na bahala sa closing sa iyong channel. Maraming salamat. Lalo na din kay Pastor Jason Carbrola. Kalimutan ko, sorry. Maraming salamat, Pastor Jason. Okay. Alright, maraming salamat. Next time ulit. God bless. God bless.